Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kaya't ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang mapaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura at ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan, ang mga palalo't masasamang asal iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras, iyong ingatan yaong mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang mga nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At sa ulat ni San Lucas sa Ebanghelyong ito, ang ating Panginoon ay pumunta sa sinagoga sa araw ng pamamahinga. Tulad ng isang mabuti at tapat at relihiyosong tao, ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya ay anak ng Diyos, ay tinutupad din ang kanyang tungkulin na pumunta at i-practice, gampanan ang kanyang responsibilidad sa kanyang relihiyon na pagiging Hudyo. Di magandang example po sa atin yan, mga kapatid, Kristiyano, Katoliko, na sana maging faithful din po tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano. At una po sa lahat dyan, ang tinatawag nating Sunday's Rest. Kapag linggo ay para sa Panginoon,
at iuunahin natin ang ating pagsimba, ang ating pananalangin dahil alay po natin ito sa Panginoon. Ang ating kapanahunan ngayon ay bihira na kasi ang nagpupunta sa simbahan, inuuna yung mall, yung pumunta doon sa shopping kaysa sa magsimba. So isang magandang paalala po at halimbawa mula sa ating Panginoon bilang Kristiyano Katoliko, tupdin po natin ang ating mga responsibilidad sa ating relihiyon, kagaya ng ginawa ni Jesus bilang isang Hudyo. At doon nga po, habang siya ay nasa sinagoga, sa araw ng pamamahinga, kung saan ipinagbabawal, mahigpit na ipinagbabawal ng mga Hudyo, ang anong uri ng paggawa ay ang isang may sakit na sa harapan ng Panginoon, natuyo ang kamay. So ang dilema ngayon, gagamutin ba, pagagalingin ba, o pababayaan na lang dahil bawal daw gumawa. No? Nung una, ang dilema na sa Panginoon, ngunit alam na ng Panginoon ang kanyang gagawin. Makikita natin mamaya kung papaanong itutuwid ng Panginoon ang tamang pag-unawa tungkol sa Sabat, sa batas. No? Na ang batas ay ang tunay na purpose niya ay gumawa ng mabuti para sa kabutihan, hindi para sa kasamaan, na magbigay ng buhay, hindi pabayaan sa kamatayan ang sino mang nilalang. At doon nga po, pinagaling ng Panginoon, no, yung may sakit. Edi halos pwede na siyang i-contempt ng mga Pariseo at mga Eskriba na bakit ka gumawa sa panahon ng Sabat? Ikaw ang nagbre-break. No? Pero sa ating Panginoon po, hindi po breaking the law, kung hindi fulfilling the law. Itinutuwid lamang po niya ng tamang pag-unawa tungkol sa batas ng panahon o araw ng pamamahinga. At dito po mga kapatid, makikita natin na ang dala na kabutihan ng ating Panginoon Jesucristo ay tunay na pagpapagaling. Hindi niya siguro matiis na ang patuloy na pagdurusa ng isang may sakit. Kaya kahit anong araw ay araw ng pagpapagaling. Kahit na anong araw ay araw ng paggawa ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Anuman po ang kabutihan na ating magagawa, kahit na anong araw pa yan, ay wag po nating palampasin ang pagkakataon na makagawa tayo ng kabutihan. So, isang magandang halimbawa po na itinuturo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Bagkus, itong mga Pariseo at mga Eskriba, instead na matuto sila, ay nagngit-ngit pa. At sabi niya, ayan ha, may strike one ka na. No? Para sa ating Panginoon, strike one na. At ngunit, ito'y mas maunawaan siguro kung makikita natin na ang Panginoon ay naparito to fulfill the law, not to break the law. And so with that, ay nawa atin ding magampanan ang ating mga tungkulin tungkol sa ating reliyon at nauuna na po dyan, maliban ang ating pagsisimba, ay ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Amen.